Pinagmamalaki nila. Okay naman mga Clear. Siyempre mas maganda, mas maraming proyekto para sa gobyerno. Mas okay yun. Hindi yan tututulan, di ba? O sige, tuloy. Ay, ito. Ako po si Mikey Ontal. I'm currently working sa DSWD Batasan po. Nakita ko lang din po sa May Espanya habang nag-aantay ng shuttle namin. Tapos everyday yun, nakikita namin. Tapos may mga times na wala kasi kaming shuttle. So yun, ina-avail namin siya. At yung mga ibang kasamahan namin sa office. Malaking tulong po siya. Kasi instead na, if ever walang shuttle. Okay, so yan mga kaklira. So may libreng sakay. Teka lang, basahin natin. Ito na ngayon. Okay, ito. Basahin natin siya at alamin natin kung bakit yung iba nagdududa. Diba? Ba't nagdududa sa programa na to? Sabi dito, 2 million, syempre katao, di ba? Benefited from OVP's libreng sakay. This is July 18. Kahapon lang to. Di ba? So, ayan. Na-serve na daw ang 2,025,275 passengers. Tandaan nyo yung numero mga kaklira. More than 2 million passengers have benefited from the libreng sakay program of the Office of the Vice President. OVP spokesperson Ruth Castello said yesterday. As of June 30, OVP had served 2,025,275 passengers. In Metro Manila, we have buses offering free rides. Ilan kaya? Ilan ha? Hindi sinabi dito. Natin kung meron sa dulo kung ilan mga kaklira. So, from Parañaque, PITX to Nai, Cavite. So, isa lang tong ruta. We have buses. So, ilan kaya to? We have to. Tingnan natin mga kaklira. Tingnan ko lang ha. Para alam natin. Okay, ito. Pakita ko muna ha. So, ilang bus to? Parang isa lang. Isip nga natin. So, okay. Natin mga kaklira. Pakita ko sa inyo. Yan. So, 2024 pa ito, sabi. So, simula August 14, 2024, anda na ang libreng sakay ng Office of the Vice President upang magbigay ng libreng transportasyon sa mga pasahero mula PITX hanggang Nai, Cavite. So, isa lang siguro to. Walang sinabi ha. Okay. Ano pa ba? Tingnan natin yung picture. Okay, tanggalin natin yan. Tapos, okay, wait ha. Basahin natin. Hello, Tony Claire. Redundant ang libreng sakay ng OVP sa QC dahil may libreng sakay din sa QC. At may specific bus stop din. Kaya questionable yung 2 million libreng sakay ng OVP. Yun nga eh. Sephiroth. Tama ba? Sephiroth Crescent. Oo. Nagdodoble-doble nga eh. Kasi ang sa akin lang sana, ito lang naman sa akin mga kaklir, di ba? Kung gagawa sana ng programa ang Vice Presidente, yung wala pa, yung hindi nagagaya-gaya. Di ba? Kasi parang ito, hindi ito masyado pinag-iisipan dahil sabi nga natin, meron ng ganyan, meron ng ganito. Di ba? Tapos, ang dami rin namang na benepisyo ang mga estudyante. Diba? Sa LRT, sa LRT, sa MRT. Parang marami ng ganito. Sana yung pera na nakukuha nila, maibigay sa mas makabuluhan. Diba? Okay? So, tingin tayo pa ha, mga clear. Wait lang ha. Nasaan ba yan? Okay? Cebu. Ito ba? Kasama ba to? Hindi. Saan ba? Makita ibang mga biyahe niya. Diba?
Ito, August 14. Libreng sakay. Ito pa rin, PITX pa rin. So, hindi natin alam, mga Chris. Sabi parang 9 na yatang sasakyan meron sila. Tingnan natin. Ito ba? Okay. So, mga Chris, hindi ko kabisado kung nasaan ang ibang mga bus nila. Pero tinan mo to ha. Papakita ko to. Ito kasi yung thumbnail ko, diba? So, hindi ko alam kung saan to. Pero bakit parang wala, dito sa picture na to, hindi ko alam kung ito ay scripted or what, di ba? Pero bakit parang wala sumasakay? Kailan pa nila mag-promote ng ganyan? Di ba? Saan ba to? Gasoline station? Hindi ko to alam, mga clear. Saan ba to? But anyway, di ba? Parang, anong ibig sabihin nito? Di ba? Pero dito, parang may sumasakay naman. Tignan natin. May sumasakay ba? Papuntang biyahe to para libreng sakay para sa lahat. Para sa lahat. Yan, di ba? October 22 to 25, serving 3,700 across routes affected by several, iba naman to. Pang ano yata to? Pang bagyo. Sige nga, ito. Ito nga sasabi, wait. Ganyan mo nakita. Ito yung sasabi sa Quezon City, nasaan na yun? Nasaan na yun? Nakita ko, libreng sakay na Quezon City. Yung bus kanina. Ito ba yun? Ayan o. Ayan o. No, bus routes for Quezon City, libreng sakay. Meron na nga rin. Ito ba? Ang dami nga Oo nga. Redundant nga. Baka ibang ruta kasi ang gusto niya. Di ba? Pero kanina sinakyan doon, di ba? Meron din shuttle ang DSWD. Nasa 50 passengers lang na laman ng bus at ilang biyahe ba sa isang araw at ilang ba yan at naka 2M na daw. Yan ang aaralin natin, mga clear. Okay? Unang-una, tanong natin. Kung libre sakay, di ba umaakyat lang yan? Akyat lang siya eh. Wala siyang ticket, right? Wala siyang ticket. Tama? Sasakay lang siya eh. Okay, kasi ganito. Ito yung sa akin Pag ina-analyze ko kasi 'di ba meron din naman libreng sakay. Tama, 'di ba? Ito 'Di ba yung 1+3 na promo, sino na naka-avail ng 3+1 na promo sa MRT sa LRT? Yung ba, 'di ba, yung 1 may ticket, yung 3 libre na pamilya, miyembro ng pamilya or kaibigan. Binibigyan din ba sila nung parang ticket para ipasok sa yung sa parang, ang tawag doon, yung sa pasukan nila sa entry point? Kailangan din ba yon? O pag 1, tapos yung 3 pasok na? Mga kaklir, sorry hindi ko pa na-try yung 3+1 eh. Sige nga, sino nakapag-avail dito? O kailangan pa rin nilang may ticket para ihulog doon sa para makapasok. Sino ba rito? Okay, kasi ang iniisip ko, 'di ba? Yung discount sa estudyante, kailangan pa rin nila mag-avail ng ticket. Hindi pwede yung sa beep card na i-avail. So every pasahero na mabibigyan ng benepisyo na 'yon, maka-count ng MRT, LRT, 'di ba? Tama ba ako, mga clear? Opo, binibigyan isa-isa. Ayan, 'di ba? So in other words, naka-count. Kung ilan mga katao ang nabenepisyuhan ng LRT, MRT, maka-count siya, no? Maka-count siya. So, need po ng card para makapasok at makalabas. See, di ba? Ayan, nakaabot daw si Jason. Hintay. Thank you po. Meron na bang 25 buses ang OBP para sa 2 million? Wala pa. Di ba 9 pa lang, Vin, sabi? Nung mga nakaraan nga is 7 eh. Di ba? Ayun, need ng cord sa turnstile. Di ba? Parang, para bumukas siya. Card pala. Sorry. Card. Kailangan ng card para siya bumukas. So, in other words, di ba? Yung bawat mabibinipisyon sa LRT, MRT, kahit mga estudyante, naka-count. Di ba? May bilang yon. Yun sasabi ko, no? Ito kasi sa programa niya, akyat lang na akyat yung mga tao siguro. Kahit noon
mayor ng Davao si Sara, wala naman siya panibago o sarili idea para sa mga Davaoenos. Ganun din noon sa DepEd. Secretary pa siya, walang bagong project para sa mga estudyante. Stalbulok. Oo nga, di ba? Yun yung napapansin natin. Hindi ba dapat mas mag-create siya? Let's say, katulad nung, ayoko siya i-compare kay, kay VP Lenny, pero di ba may mga angat buhay? May something na, di ba nakapag ano pa siya ng pondo nakapag-ipon pa siya ng pondo para sa Angat Buhay Foundation na yan di ba? Lalong na leche Pinas kapag naging presidente Baduy mag-isip. Hindi kasi marami ng ganito. Yun ang inisip ko kasi sige mamaya natin pag-usapan kung paano niya mai-account. Puntahan muna natin ito si Ito marami na nag-take up nito di ba? Kaya marami nagdududa. Yung pag-aanalisa ni Atty. Garrido. Sige, let's go. Okay? Bakit nga ba tinatawag na ghost passengers yung mga yan? Kasi unang-una, mahirap i-account yan mga ka-clear. Hindi ko nga rin alam kung paano bang ma-i-account yung tanim Hindi, yung puno, tanim. Yung tree planting. Diba? Tingnan mo nyo to. Hindi ba na ano siya sa COA? Napa-flag siya ng COA dahil hindi niya ma-i-account lahat. Tapos may mga cash advances na hindi niya ma-i-account. So, ito muna tayo. Paano ito ma-i-account kung hindi mo masasabi yung mga beneficiaries nito? Diba? Kung bawat akyat ba may ticket o sakay lang? Tapos, paano malalaman kung ilang biyahe? Diba? May pinagre-reportan ba sila? Let's say, sa isang terminal. Nakalist na pa sila kung ilang beses lang pumasok sa terminal, kung ilang beses lang lumabas, kung kailan sila nakarating sa naik. Diba? Mahirap to. For her. Diba? Kung Quezon City, walang problema, palibot-libot lang yan Malamang. Diba? So, dito, mga ka-clear, sabi dito, in her 2024 accomplishment report, released on Monday, July 14, Sara claims to have served, hindi nga 1 million, 2 million, di ba? 2 million. Ito, 2,025,275 passengers. Kulang ito. Attorney, this is 2 million. So, mali pa yung computation ni attorney. Diba? This is 2 million. Sige, balikan natin Balikan natin yung report. Balikan kita, attorney Garrido. Attorney si Garrido, diba? Ayan As of June, the OVP had served 2,025,275 passengers. Sabay tayo ngayon sa analysis ni Attorney Garrido. Okay. So, this is kulang. So, 2 million to. However, her figures do not add up. Her buses are supposed to make 2 trips a day between 5 to 9 a.m. and 5 to 9 p.m. from Monday to Friday. Given a capacity of 50 passengers per bus, it would take 20,505 trips to serve that many beneficiaries. Baka nga kulang pa to. Kasi kung 2 million to, mga ka-clear. Kasi kinumpute ni attorney sa 1 million. Diba? Kinumpute niya sa 1 million. Baka dapat more than this. Trips to serve that many beneficiaries in a year. So more than that. In 2024, Sara had only 7 buses serving Metro Manila, Cebu, and Davao. Diba? 7 lang dati. So that one bus has to make as many as 11 trips a day, 5 days a week, without rest or replacement, which in a way more than a bus company can handle. So kulang pa nga to. Yung pag-compute, it's supposed to be more than this. At mas lalong hindi kakayanin. So, ang sabi ni Atty. Garrido, yung pinapakita mong beneficiaries, hindi siya nagpapakita ng tamang resulta. Diba? Kung millions na beneficiaries, dapat nga dito is, I think, more than 11 trips pa to. 5 days a week. Without rest.
Besides, who keeps count? Ito, isasabi natin kanina. Who keeps counts of the passengers if the rides are for free without a conductor to issue tickets? We can say that most of the visitors are ghost-based passengers. Last time I saw one of her buses along Commonwealth, it was empty. Kasi meron nga libreng sakayang Quezon City. So, nagdoble-doble to. Di ba? Sana, sabi ko nga, baka dapat mas naiba eh. And, mga ka-clear, tandaan natin, ang ginastos dito, ito ha, nakita niyo ba kung magkano? Okay? Pero dapat i-justify niya yan, dapat mapakita niya talaga yung dami ng trips. Yun lang naman yun, mga ka-clear. 180,000 a month per bus. So, millions pa rin ang gastos nito a month. Diba? Tapos, hindi mo siya ma-i-account ng mabuti. Kasi wala ka naman sigurong ticket, wala kang conductor, sakay lang ng sakay. Diba? Oh. So, kung 7 buses, magkano to? 180,000 a month. Tapos, i-compute nyo per year. O, i-amount na lang muna natin a month. Sige nga. 180,000 times 7. Ilan? 1.2 million a month. Diba? Tapos kung yearly, magkano? Mga 15 million din to. Pero diba, paano mo siya nga ma-i-account? Pati yung tree planting mo, mga creep, hindi ko alam kung paano siyang i-account. Diba? So, ito. So, yan na, pinakita naman ni attorney na parang imposible yung biyahe mo na meron ka lang ganitong buses tapos umabot sa 2 million yung mga beneficiaries in a year. Diba? In a year. O, tapos meron kang gastos dyan. O. So, ngayon, bakit ka known? Bakit known si VP Sara sa ganito? Diba? Bakit pinagdududahan ngayon ang iyong mga nire-report? Diba? Kahit maganda yung intention mo. Bakit ka parang tawag ito, pinagdududahan, di ba? Ang iyong pagre-report. Kasi, mga ka-clear, madalas siyang ma-flag kahit nung mayor pa siya. Okay, tingnan natin Hindi siya marunong mag-account. Diba? Oh. This is 2022. So, Vice President na siya dyan. Okay? Vice President, pero ang finlag, yung Davao City, na mayor pa siya. Okay? COA flags, Davao City's donations, record keeping during Sara Duterte's watch. So, yung mga dinodonate, hindi ma-i-account. Diba? Parang, she is known for that. Pati yung mga tao niya. Kasi yung mga tao niya, from Davao, dinala niya rin sa OVP, dinala niya rin sa DepEd. So, kung recording at recording na pag-uusapan tungkol sa pera, bagsak sila. So, with this, okay, maganda sila, sabi mo 2 million, pero how can you account for that? How can you justify the 2 million passengers na naka-avail niyan? Andali sabihin. Pero sabi nga ni Atty. Garrido, mukhang hindi nagtutugma kung i-compute mo. Oh, sige, dito mga ka-clear, The Commission on Audit has flagged the Davao City government for its bad record keeping. See? Ano nang aasahan natin ngayon kung ganyan yung record, paano siyang mag-record? Tandaan natin, meron na rin siyang history dito may history na rin siya sa confidential funds. Diba? May Marites. Mary Grace. Hindi maibigay kung sino yung mga beneficiaryo. Oh. Ayan tingnan Davao City government for its bad recording that left donations. Imagine mo, may value to mga ka-clear Left donations including several vehicles. Oh. Several vehicles given to City Hall last year out of its books. Bakit wala?
Kung itong malalaking bagay nito, mga kaklir, itong malalaking bagay nito, kitang-kita sa mata, paano pa kung pera? Andun na eh. O maliliit na bagay na hindi pwedeng makita. Vehicle, kasama yung vehicle, hindi ma-record. Na maayos. Kitang-kita na ng mata yun pero ang lakas pa rin ng loob na hindi wala sa recording. Diba? In 2021 report, auditors said the donations mostly meant as COVID-19 pandemic relief aid were exposed to the risk of loss na wala. Mishandling and misappropriation. Paano hindi pagdududahan yung ghost passengers mo? Diba? You're known for this. Mayor ka pa lang. Tapos dinala mo yung ugali na yan sa pagiging vice president mo. Now, without knowing na talagang matatapik ka na. Kasi sanay ka sanay sila na kahit merong mga kulang-kulang, inabaliwala lang nila. Diba? Tandaan natin mga krila, may 12.3 billion na pinapa-return ng COA from the TEPED. Pero nung meron ng issue about this, diba, ano na siya? Resign. I-resign. Iniwan ang DepEd na may ganun kalaki. Hulaan ko, hindi niya alam yan o kaya kasi staff niya nasa isip niyan Face value lang siya. Bensil, itong tingin ko. Sasabihin na naman niya, wala siyang alam dyan. Kasi mga staff niya nagkakaalam niyan. Pag tinanong mo yung staff, ay wala po kaming alam dyan. Pinapirmahan lang po yung certificate. Diba? Ganun mangyayari yan. Katulad sa confidential funds. Si VP Sara walang alam sa resibo. Samantala si SDO niya wala ring alam. Yung accountant niya wala ring alam. Pumipirma lang sila dahil utos ni VP Sara. Uy, ano na? Nasaan na? Nasaan yung accountability? Is that a good leader? Di ba sinasabi niya, the president daw is not a good president, something like that. He doesn't know how to rule or how to lead. Tuturuan daw niya mag-lead. Di ba? Hanapin ko na, naalala ko lang tuloy ngayon. VP Sara. Wait lang. Di ba? He will teach him how to command. Command nga lang talaga ng command. Pero, lahat nagkakawalaan. In Bacolod City, we have this bus with the name of VP plastered on both sides of the bus. This pops up once or twice a month lang. And that's it. Yun na nga, kasi Ellie Castle, mahirap itong i-account. Ikaw nga na nanonood ngayon. Ano yung opinion mo sa bidyong ito? Ano yung masasabi mo patungkol sa pinanood mo ngayon? I-comment mo dito sa baba ng video na ito. At syempre, huwag mong kalimutan i-share at i-like para naman nang sa ganun makita rin ng iba nating mga kababayan. At huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. Salamat!